Ang direksyon at kaayusan ng buhay ng isang tao ay nakasalalay sa kaayusan ng kanyang mga desisyon. Kaya lang may mga pagkakataon na ayaw tumino ng buhay dahil ayaw naman nating tinuan ng paggawa ng desisyon. Minsan may nabasa ako sa social media na kapag ang Pinoy daw ay alanganin sa kanyang gagawin, ang sasabihin ay, bahala na si Batman. Alam naman kaya ni Batman na siya na ang bahala. Bagamat yan ay biro lamang, pero totoo yung parte na marami ang nagsasabi na bahala na kapag di na alam ang gagawin. Ang malungkot dyan, may gabay naman ng Diyos para sa atin. Sadyang kadalasan, ayaw lang nating alamin o pansinin. Tandaan mo na sa bawat desisyon na ating ginagawa ay meron tayong napapala at meron din namang nawawala. Yan ang dahilan kung bakit dapat pinag-iisipang mabuti ang desisyon. Kasi nga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang ating napapala. Para tulungan tayo na maiwasan ang mga maling kapasyahan ay merong paalala ang Biblia. Ito ang naranasan at sinabi ni Haring Solomon sa Lumang Tipan. Ang sabi ng Bible, ang lahat ng ito'y nakakabagot at ayaw nang pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at ang mga tenga natin sa pakikinig. Dalawang malaking problema ang makikita natin sa buhay. Una, ang tao ay walang contentment. Pangalawa, ang lahat ng bagay ay pansamantala rin. Ang mga katotohanan ito ay nagdudulot ng pagkabagot at pagod. Kasi kung sa pansamantalang bagay mo hahanapin at ilalaan ang buhay, ay walang katapusang paghahabol ang mangyayari sa iyo. Wala kasing bagay na permanente sa buhay. Makuha mo man ang pinaka-latest ngayon, hindi magtatagal ay dalawa lang ang patutunguhan. May papalit pang mas bago o kaya ay magsasawa ka na rin. Kaya nga ang sabi ni Solomon, nakakabagot. Kaya matapos pag-aralan ni Solomon ang buhay, nasabi niya na ito ay para sa Diyos, dapat gamitin. Iyan ang layunin ng buhay. Yan ang pamumuhay na hindi panghihinayangan at buhay na hindi pagsisisihan. Kaya sa bawat desisyon, tandaan mo ito, hindi lahat makukuha mo. Sa bawat pagpili ay may mapapala at meron ding mawawala. Pero hindi lahat ng akala mong mainam ay tama. Kaya dapat ang pagpapahalaga pa rin sa Diyos ang siyang maging puntirya ng buhay mo. Diyos ang may likha at sa Diyos din tayo mananagot, kaya dapat ang Diyos ang bigyan ng pahalaga. Walang sablay dyan, kaya asa ka pa ha.